Mahiwaga nga Mati Papa Carlo! Ako si Papa Jepoy. At syempre, Papa Carlo. Hello? Nawala. Live tayo sa Facebook Barangeles. Saan bansa galing to? Sino nag-invento nito? Sabay-sabay nating alamin sa alamat. Feeling ko hindi Pilipinas to eh. Influensya lang sa atin to eh. Hindi. Tama ka Hindi, dyan. Magaling ka, kaibigan. Isa na namang napakagandang alamat na may aral, Papa Jepoy. Meron silang matututunan ngayong Lunes ng umaga. Saan ba galing ito? Sino ang nag-imbento nito? At saan gawa ito? So, libo-libo ng taon ang nakalipas. Bago pa man magkaroon ng refrigerator, pabrika o supermarket, ang mga tao ay umaasa lang sa hayop at kalikasan para mabuhay. Sa mga unang sibilisasyon na tulad ng Mesopotamia at Gitnang Silangan, karaniwan ang pag-aalaga ng baka, kambing at tupa dahil sila ang pangunahing pinanggagalingan ng gatas. Ang gatas noon ay inilalagay sa sisidlan o sisidlang gawa sa balat ng hayop. Kapag naglalakbay ang mga pastol, ang sisidlan ay umaalog-alog sa buong maghapon dahil sa lakad ng hayop at tao. At dahil sa init, galaw at oras, ang taba ng gatas ay naghiwalay sa tubig. Napansin ng mga tao na may naiwan na dilaw at makapal na bahagi. Mas tumagal ito kaysa sa gatas. Mas masarap kapag hinalo sa kanin, tinapay o gulay. Hindi ito sinadyang imbento, Papa Jepoy. Nadiskubre ito sa paulit-ulit na karanasan. Oo. At kalaunan, sinadya na ng mga tao ang proseso. Hinahampas ang cream, hinihiwalay ang taba, pinapalamig para tumagal. Sa India, Doon ba galing yan? Sa India, pinapakuluan pa ito para maging ghee na may kayang tumagal ng buwan kahit walang ref. Sa India pala yan? Naipasa lang din to sa India. Kumbaga nagsimula doon sa Mesopotamia. So, binabiyahe yung gatas. Binabiyahe. So, paulit-ulit nangyayari. Sa tagal ng biyahe, humihiwalay. Umihiwalay yun. Naninigas. Mula yun sa taba. Sa taba. Na-discover nila, pwede pala itong ipalaman. Pwede ipalaman. Sa India yun, pinapakuluan nila. Iba yung style dito. Pinapakuluan yung... Yung sa Mesopotamia, ano lang yun, natural. Dahil sa... Biyahe. Disyerto yung binabiyahean niya. Natural lang yung proseso doon. Sa India, pinapakuluan pa nila ito para maging ghee na... G ang tawag. Ghee. Na kayang tumagal ng buwan kahit walang ref. Sa Europe naman, Europa, naging mahalagang sangkap sa lutuing may tinapay at pastry. Laging meron yan, hindi pwedeng hindi mawala yan. Oo. Diba? Tsaka mahihilig tong mga European. Oo. Diba? Mapapansin mo, Papa Jepoy, yung mga Europeans, mahilig sila sa mga, tawag nito, yung mga tinapay na masasarap. Mga Europeans tulad ng mga Thailander, Indonesian. So, ang tanong ko, Mesopotamia, India, Europe. nakarating sa Europe. Saan sa Europe? Marami. Merong Italy, merong France. Sa France. Oo. Mga tinapay. Mga tinapay. Kasi sa Europe, walang kanin doon. Bihira ang magkanin doon. Tama. At syempre, sa inspirasyon na rin ng mga Pilipino, kaya itong mga
Spaniards, na-invento nila na yung tinapay. Anong tinapay yung nakita ng Spaniard? Spanish bread. Pilipino yung nag-introduce dyan. Mali ka dyan, partner. So, balik tayo doon sa kwento. Ginagamit sa Europe, sa France, mga tinapay. Mhm. Alam mo ba, Naging nung partner nila yan. last week, meron ako nakita sa ref, sa bahay sa Japan. Galing daw France yung butter. So nakatikim ako. Pinagmamalaki sa akin, sabi niyo, tikman mo itong butter na ito. Ano lasa? Tinikman ko ngayon. Iba lasa. Iba lasa. Malinamnam naman. Ang sarap. Anong kulay nung Ano? butter? Dilaw. Ngayon, nung tinikman ko, sabi pa sa akin, kasi kumuha pa ako, isang tipak na yung kinuha ko, kinutsara ko. Sabi, dahan-dahan, galing France, mahal yan. Pero masarap eh. Iba pala yung lasa, yung nakasanayan natin. Ino-observe ko yung kwento mo, may napansin lang ako. Ano na naman napansin mo? Saglit lang ako nagkwento, may napansin ka kagad, napupulaan mo kagad ah. Ayaw ko kasing Samantalang ikaw, tignan mo yung oras sa inurasan kita eh, 13 minutes. Wala pa ako napupula sa'yo, ako. Wala pa isang minuto na salita, may napansin ka kagad. meron. Nagtanong ka pa, no? Mali ka dyan, partner. Tinanong kita anong kulay nung Ah. butter. Sabi mo dilaw. Dilaw. Tapos maalat. Malasa. Malasa. Iba yung lasa niya. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang tunay na mantikilya, Papa Jepoy, o butter, ay kulay puti at walang lasa. Bakit sa'yo kulay dilaw at maalat? Saan galing yun? Saan galing yung butter mo walang lasa? Ba't ipinalaman yan wala palang lasa? Kulay puti. Yung ano mo ba, yung butter mo saan nilalagay? Pambihira naman tanong yung katanga. Hindi, sinisigurado ko nga. Lalagay eh. Nakita mo naman eh. Nasa foil. Bubuksan mo yung foil, lalagay mo sa platito. Hihiwain mo ng kutsilyo. Duda ako dyan ha. Anong duda? Nasa Butter. foil. Bubuksan mo yung foil, kulay dilaw. Lalagay mo sa platito, hihiwain mo ng kutsilyo. Butter. Hindi ako convinced. Nagtanong ka pa. Bakit? Saan ba nilalagay yung butter na try mo? Yung original na sinasabi mo? Sa balde. Pare, wala pa ako nakitang butter sa balde. Nung unang panahon sa balde yun. Kulay puti. I-drawing mo nga. I-drawing na lang natin kasi mga kabarangay, itong kapartner ko galing-galingan din. Hindi Anong kami galing? matatapos dito eh. Siya nagtanong. Ngayon, i-drawing ko na lang. Oh, punta Okay. kayo sa Facebook, dodrawing niya. I-drawing ko na lang kasi mahirap eh. Magtatalo na naman kami. Sa Parang- Europe yan ha. Oo. Mesopotamia. Mm. Sa Europe. Saan mo natikman? Sa Europe. Sa Europe. Yung binalan mo. Mm. Okay, sige. Mantikilya ba Tagalog niyan? Mm. Ha? Ano Tagalog ng butter? Mantikilya. Mantikilya, di ba margarine yon? Hmm. Magkaiba ba yon? Ha? Butter. Galing pala yan sa salitang cow cheese. Greek na salita. Galing sa Mesopotamia. Butrium. Ang tawag dyan. Butrion. Nasalin sa Latin, butrium.
nasalin sa Old English, butere. Old English noong unang panahon, butere. Hanggang naging modern English na butter. Mula yan sa salitang cow cheese. Yung kwento kanina ni Papa Carlo na yung gatas ng cow, binabiyahe, humihiwala yung taba sa tubig. Kaso nga lang, nung nag-share ako ng kwento na nakatikim ako ng butter na galing sa Europe, kinontra naman niya. Sabi ko, maalat, kulay dilaw, masarap talaga ipalaman, nasa platito. Yung sa kanya daw, noong unang panahon, walang lasa. Kulay puti at nasaan nakalagay? Sa balde. Facebook, Barangay LS page. Eto na. Butter. Tingin nga. Ito yung butter. Saan mo nabili yan? Ha? Saan mo nabili? Ito? Sa Europe? Oo. Tingnan mo itsura nung ano. European. Hindi mo ka European eh. Mukhang taga Batanggenyo? Batangas eh. Batanggenyo. Sabi ko sa'yo, Mali nasa ka dyan, balde. partner. Kaya pala nasa balde, taho yan eh. Oo, kulay Mali ka puti. dyan, partner. Kaya pala walang lasa eh. Kailangan lagyan ng arniban. Arniba. Pare, hindi mukhang European eh. Mukhang Tagalipa. Tagalip. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.